What is up guys, and good day sa inyong lahat. So ngayon, meron tayong comprehensive comparison vlog about Rusi RFI 175 and Rusi Adventure X 150i. Meron kasi ako mga nababasa online, meron din mga nagko-comment sa akin sa page, dito sa YouTube about this topic. Nagtatanong sila kung ano ba masulit, kung ano bang pinagkaiba nitong dalawang unit na to. To give you all guys the context, bago po ako bumili nitong Rusi Adventure X 150i, isa po ako long term user ng Rusi RFI 175. Yung Rusi RFI 175 ko na yan guys, way back 2010 ko siya nakuha as a repo bike. Repo lang yung Rusi RFI 175 ko. So 9 months siya sa dating may-ari, 14,000 kilometers ang odometer niya nung napunta siya sa akin. Sobrang dami ring mga issue dahil napabayaan siya ng dating may-ari, which is na-vlog ko naman yun way back 2021 na inayos ko na rin lahat, naayos ko na siya, and nung naayos ko siya, naging smooth naman na lahat, and sa loob ng 4 years na ginagamit ko siya, sabi kong solid din yung naging experience ko sa motor na yun. Yung Rusi RFI ko na yun, 67,000 ang mileage nun after 4 years sa akin, simula nung makuha ko siya. Nakarating na yun ng Bicol, ilang beses na, naka-6 na balikan na kami ng Bicol to Manila, kasi taga Manila pa ako dati. Nagagamit ko nga siya pang araw-araw sa mga home service ko, sa mga pinupuntahan ko mga lugar na ginagawa ko ng mga motor, iba-ibang probinsya, Batangas, Laguna, Cavite, Quezon Province, sa North, Pampanga, yan, Bulacan, iba-iba pang mga lugar. Let's start. Simulan natin sa specs, kung ano yung pinagkaiba nila. Engine specs, Rusi RFI 175cc, single cylinder, 2 valves, air cooled. Itong Rusi Adventure X 150i, 150cc, single cylinder, 4 valves, liquid cooled. Power output, ang masasabi ko, mas malakas ang power output ng Rusi Adventure X 150i compare sa RFI, stock to stock basis, kasi although hindi napunta sa akin ng stock yung Rusi RFI 175 ko, marami na rin ako mga nagawan na Rusi RFI 175 na all stock, and andun yung delay, andun yung bigat ng hatak sa una, kasi nasa 4K to 5K RPM muna bago umaabante yung RFI pag all stock. Unlike dito sa Rusi Adventure X 150i, very responsive, very agile, napakaliksi manakbo, napakalakas ng hatak kahit all stock. Even the difference na nga rin ng specs niya, kahit na mas mataas yung bore ni RFI, mas mataas yung engine displacement niya as compared dito sa Rusi Adventure X 150i. 4 valves is 4 valves pa rin talaga. Malakas kasi talaga yung torque ng 4 valves, and nakaka-apekto yun sa power output. So kung ikaw yung user na all stock lang gusto mo, pero sumisibat, malakas yung hatak, very agile and responsive, dito ka sa Rusi Adventure X 150i. Pero si RFI, kung gusto mo ng chill ride lang, and pagdating sa mahabang kalsada, tsaka lumalabas yung power, tsaka gumaganda yung takbo kapag ka nakabelo na, kay RFI 175 ka.
Sunod naman natin yung fuel consumption. Based sa aking long-term experience sa Rossi RFI 175, nag-range yung fuel consumption ko noon ng 36 to 38 kilometers per liter sa city driving with traffic. And kapag long ride, nung nag-Bicol kami, napa 42 kpl ko siya, 42 kilometers per liter. Yung ano natin, fuel consumption natin sa RFI kapag long ride. And sa very recent vlogs ko naman, etong si Rossi Adventure X 150i natin ay pumapatak ng 39 kilometers per liter kapag traffic. And kapag long ride or yung cruise mode or yung mahabaang mga biyahe or yung walang masyadong hinto, umaabot siya ng 42 kilometers per liter. So halos same lang, di ba, sa gas consumption. Ang fuel tank capacity pala nila guys magkaiba. Mas malaki ang gas tank nitong Rossi Adventure X 150i as compared to Rossi RFI 175. RFI 175 guys, 9.5 liters. And dito namang Rossi Adventure X 150i is 11 liters. So ayan, performance and gas consumption, okay na. Next naman is riding comfort, handling, riding posture, and user experience. Ang ano nila, body build nila, sobrang magkalayo. Kasi nga, magkaibang ano din sila talaga, magkaibang category sila ng motor. RFI 175 is a maxi touring scooter designed for touring and long ride. And ito namang Rossi Adventure X 150i natin ay adventure bike, adventure scooter na designed for all-terrain ride, back roads, yung mga pang off-road, mga ganyan, mga doon siya design. Sa body build, mas mahaba si RFI 175 kaysa Rossi Adventure X 150i. Hindi ko na kayo bibigyan ng ng numbers kung ilan ang pinagkaiba nila sa pagdating sa haba. Pero technically mas mahaba yung Rossi RFI 175. Pagpapagpantayin mo sila sa wheelbase, mas mahaba yung Rossi RFI 175. Pero pagdating sa taas, mas mataas naman ang seat height nitong Rossi Adventure X 150i. As per user experience sa legroom, mas lumalamang si Rossi RFI 175 compared dito sa Rossi Adventure X 150i. Ang height ko as a rider is 5'3" lang. Dito sa Rossi Adventure X 150i, medyo limited yung nai-stretch kong paa dito sa legroom niya, sa footboard niya. As compare sa RFI 175 na talagang nai-straight ko yung paa ko kapag ka nagbabiyaya ko. Nai-straight ko talaga siya, as in straight talaga. Kasi hanggang taas yung niya, yung footboard niya, malayo talaga yung naaabot. Yung upuan, so ayan, may pagkakaiba yung upuan ng Rossi Adventure X 150i at saka nitong Rossi RFI 175. Kay Rossi RFI 175 medyo mas makitid ng onti yung upuan, pero mas mahaba ng bahagya. As compared dito sa Rossi Adventure X 150i, mas malapad pero mas maiksi ng konti. Pero when it comes to comfort, di naman sila nagkakalayo. Given na yung RFI ko is na palitan ko na yung rear suspension, na-repack ko na yung front shock, nakapagpalit na ako ng gulong na Corsa Cross S, na naka-added reason din kung bakit sobrang komportable nyo sa biyahe. So sa long ride experience, ang comfort mas mabibigay ko sa RFI 175 kasi kung papansin niyo, ang handlebar ni RFI 175 ay mas mataas kaysa kay Rossi Adventure X 150i. Kasi
Yung upuan ni RFI 175 mas mababa yung level niya, kaya parang mas mataas yung handlebar. Unlike dito sa ROC Adventure X 150i natin na mas mataas yung seat height, kaya yung distance ng handlebar tsaka nitong upuan dun sa distance na yon na mas makitid or mas mataas yung upuan, nagresulta siya sa mas aggressive position ng rider, unlike sa RFI 175 na mas upright yung ano niya, yung position niya. So pagka umupo ka sa si RFI 175 at saka umupo ka sa Adventure X 150i, mararamdaman mo talaga yung balikat mo medyo mas mataas sa RFI at mas upright siya kaysa dito sa ROC Adventure X 150i. Next natin is about the features, yung mga features niya guys, yung mga additional features sa kanya. So sa brakes, parehas lang silang combi brakes, as in parehas nga sila ng combi brake system, parehas sila ng braking system ni RFI 175 at saka itong ROC Adventure X 150i natin, parehas na parehas, pati brake pads parehas. Yung windshield niya is static lang, is hindi siya pwedeng ma-adjust, hindi siya pwedeng mataas baba nang hindi mo tinatanggal yung bolt, static siya. Pero convertible yung visor niya sa NMAX, which is yung ginawa ko pang NMAX V1 na bracket, yung ginamit ko para makagamit ako ng visor na pang NMAX din. And dito naman, pagdating dito sa ROC Adventure X 150i, adjustable yung windshield niya and compatible sa kanya yung pang Honda ADV 150 na visor sa harapan. Next naman natin yung panel gauge. Sa panel gauge, ang makikita nyo sa ROC RFI 175, andyan yung oras, andyan yung outside temperature, andyan yung kanyang fuel gauge, yung battery meter, at saka yung dual analog na speedometer, at saka yung analog RPM gauge. As compared dito sa ROC Adventure X 150i, ang makikita mo sa kanyang panel gauge ay yung kanyang temperature gauge, RPM gauge, speedometer, outside temperature, orasan, at saka yung fuel gauge. Tapos yan, parehas silang may mileage tsaka trip. Tapos parehas silang may dalawang button din sa panel gauge para makontrol mo yung mga settings. Sa headlight at taillight naman, kay ROC RFI 175 nga is dual projector lamp, dual projector headlamp. So yung high and low beam niya nagsiswitch between the two lamps doon sa dalawang projector lights na meron siya, as compared dito sa ROC Adventure X na ang kanyang headlight is single type projector lamp siya. So yung high beam and low beam niya integrated dito sa isang lamp. So makikita nyo na mas malaki yung ilaw niya kaysa sa RFI 175. Ang masasabi ko dito is mas malakas yung ilaw ng ROC Adventure X 150i compare sa stock headlight ng RFI 175. Pagdating sa taillight, mas manipis yung taillight ng ROC RFI 175. Integrated na yung kanyang turn signals dun sa taillight. While ito namang ROC Adventure X 150i is may malaking taillight siya sa likod, so sobrang visible niyan sa gabi. Plus yung kanyang mga turn signals is parang mga tenga, kagaya sa ADV, nakahiwalay siya, para siyang tenga. So flexible yung mga yan, hindi yan basta-basta nababali pag nasipa or nasagi. Flexible siya, so hindi ka mag-aalala kung mababasag siya. Pagdating sa mga features na yun, medyo it's atay tayo dyan. Parehas lang silang may kanya-kanyang pros and cons. And sa tingin ko, patas lang, wala namang lamang. Ang pinakalamang lang talaga nitong ROC Adventure X is yung headlight.
tsaka yung taillight niya na mas malaki kasi mas visible yan, at saka napakaliwanag din ang ilaw talaga nitong Rossi Adventure X150i kapag kagabi. Unlike sa RFI 175 na kapag sobrang dilim na ng mga paligid, malakas yung ilaw niya. So hindi naman natin may tatanggihan kasi projector type pa din naman yung headlamp niya. Pero pagdating sa mga sobrang didilim na lugar, yung mga probinsya na mga highway, kailangan talaga may may mini driving light ka na kasi hindi na talaga siya naiilawan, hinihina na siya. Unlike dito, talagang malawak, solid yung buga, tsaka malinaw yung pagkabuga ng ilaw. Dagdag ko lang din pala sa na to, choose nila na to, si Rossi RFI 175, pwede ka mag-reset ng ECU gamit yung kill switch. Tsaka pwede ka makapag-manual diagnosis ng code gamit yung kill switch nga sa handlebar, as compared dito sa Rossi Adventure X na hindi na siya madidiagnose per blinking. Hindi nagbi-blink yung na yan na check engine niya. So pag umilaw yan, ang isang paraan lang na pwede mong ma-check yan is kung meron kang diagnostic tool na pang FI. Para sa akin yun naman yung kinalamangan ni RFI 175 dito, no? Kasi napaka-convenient lang kung sakaling magkaroon ng problem yung mga sensor, madali mong madidiagnose sa pag-blink. Kasi meron ding guide, may chart din yung ECU niya na dati dun din ako nagbe-base kapag may nakita akong check engine light. So dun ko din nire-reset, dun ko rin tinatry diagnose via number of blinks yung error code ng RFI kapag nagkakaroon ng check engine. Unlike dito, talagang kailangan mo muna sa Rossi Adventure X150i, kailangan meron ka din talagang diagnostic tools. Pagdating naman sa compartment, guys, malalim ang compartment nitong Rossi Adventure X150i kasi kasya dito yung isang helmet. Yung helmet ko na LS2 Rapid, kasyang-kasya siya. Yung helmet ko na Spider, kasyang-kasya din yun. Unlike sa Rossi RFI 175 na dati nung ginagamit ko yun, yung Rossi RFI 175, talagang toolbox lang yung nagiging purpose ng compartment. Yung lalim kasi niya halos kalahati lang nitong Rossi Adventure X150i. So walang kasya sa kanyang helmet. Pero malapad siya, guys, ha. Hindi mo may pagkakaila yung lapad niya. Malawak din siya. Tapos sa ease of access, mas maraming packet itong compartment ng Rossi Adventure X150i as compare sa Rossi RFI 175. Mas marami siyang butas. Pero si RFI 175, pag tinanggal mo yung isang buong compartment, lahat kita mo na. Andyan yung shock, andyan yung sensor, andyan yung mismong makina. Kita mo na yun dyan, pati yung starter relay tsaka starter motor. Sa mga common issue, isa din sa common issue sa RFI yung gumigewang dahil sa mga nasisirang mga bushing, engine support bushing, needle bearing na mga nababasag katagalan, tsaka sa mga bushing ng shock. Yun, pagka kasi nangyari yun, magkakaroon siya ng issue sa stability. So parang gumigewang siya pag nalulubak, parang kumakabig, mga ganun. Dito sa Rossi Adventure X150i, since sobrang aga pa naman, di naman natin syempre masasabi pa kung ano yung mga possible issue. Pero dito kasi wala pa akong nagiging issue. Aside sa mga ibang user, yung mga ibang user kasi may mga na-experience silang issue sa motor nila, which is ayan, na-i-vlog ko din yon, yung mga yon na nandyan na din naman sa description. Pero yun, sobrang repairable naman yung mga yon. Nare-repair naman yon kasi marami namang available na parts sa market. Madami nagtitinda ng needle bearing tsaka engine support bushing ng RFI. Isa pa, pasok yung engine support bushing ng Honda Click sa RFI. Madami nagtitinda niya sa Shopee. So madali lang siyang i-repair. Tsaka taon muna bibilangin, 2 taon bago muna magkakaroon ng problema yon. Or minsan nga kahit 2 taon na hindi pa rin nagkakaroon ng ganong issue. Depende na lang talaga sa nature ng paggamit sa motor. Mga namamatayan ng engine kapag ka nag-idle, yun minsan kulang lang sa linis yung throttle body, yung mga
spark plug, nagluluwagan, yung mga spark plug cap, yan, natatanggal. Yung stock kasi ng RFI 175, mabilis mag-burn out yung spark plug cap na stock. Kaya ang ending, pag uminit yung makina, tapos nalubak ka, nahuhugot yun, kaya namamataya. Para sa last part nitong vlog natin about Rossi Adventure X150i at saka Rossi RFI 175, kung ano ba yung mas magandang piliin, nasa sa inyo para nakadepende yun. Siyempre unang-una pera nyo yan. Unang-una may kanya-kanya naman tayong preference, tsaka may kanya-kanya tayong mga category na paggagamitan nitong mga motor na bibili natin. Pwede ka rin naman talagang hindi na bumili ng Rossi brand na motorcycles kung tutuusin, kung may budget ka naman. Pero kung ito ang pag-uusapan, nandiyan yung mga factors, kayo na lang mag-decide kung ano yung sa tingin nyo swak sa budget, swak sa preference nyo, swak sa gusto nyo, at yung syempre kung ano yung pinaka nagugustuhan ng puso nyo, yun yung susundin nyo. Kasi sa akin, ang maibibigay ko lang sa inyo is actual user experience dito sa parehas na motorcycle to. Kasi parehas ko silang ginagamit, parehas kong nagamit. Yung RFI 175, nagamit ko siya ng matagal talaga, as in sobrang dami na napuntahan ng RFI 175 ko na yon. So yung mga iba nga sa inyo, baka yung iba sa inyo nakabili ng RFI 175 o bibili ng RFI 175 kasi napanood nila dito sa vlog ko, yung mga ganon. Tapos itong Adventure X150i naman natin ngayon na bago, ito yung ginagamit na naman natin pang daily, gaya sa RFI 175 natin noon, pang daily din natin. Parehas solid yung motor, kaya nasa sa inyo na lang talaga kung anong pipiliin nyo, kung ano yung pinaka-preference nyo na motor. Pero so far sa akin ngayon, itong Rossi Adventure X150i yung gamit natin. Yung RFI 175 natin guys, naibenta ko na siya. Kasi nakabili niyan ng Rossi RFI 175 natin is isang foreigner mula sa Bohol. So pinaship sa atin ngayon, nagagamit niya pa rin doon. Nakakatuwa nga kasi ayun, nung binenta natin yung Rossi RFI 175 na yun, naramdaman ko din kasi yung eagerness niya na gusto niyang bilhin. Kasi unang-una, ang laki na yung tinibala niyang pera sa atin, ginigas niya agad yun kahit na wala pa ang kasiguraduhan. Unang-una, di niya naman ako kilala niya lang ako sa vlog. Paano kung scammer pala ako, diba?